Hello Sir Carlo, maraming salamat sa tiwala na pinagkaloob niyo po sa amin. So eto na po yung ginawa naming inventory file from e-files. Actually, initial pa lang po ito. Hindi pa ito yung final. Ire-review nyo itong ginawa po namin. At kung sakaling meron kayong mga adjustment, suggestions, or paano natin i-improve itong Google Sheets natin. So inform nyo lang kami at para ma-inform ko yung team namin upang sa ganun itong inventory na to ay mas magiging align siya sa need ng company nyo. Okay, so tara, pakita po namin itong ginawa ng team ko. Okay, andito tayo ngayon sa inventory tab. So meron po tayong apat na tabs dito. Ito yung data validation, kung saan dito ini-encode lahat ng mga details na kailangan natin. Like example, yung products, yung warehouse in charge, yung receiving personnel, yung unit. So yan po, dyan natin nilalagay. At kung sakaling okay na sa inyo itong ginawa naming inventory, pwede nyo na pong palitan ito. Yan. So pwede nyo na pong palitan yung mga pangalan na yan. Okay? At kung sakaling kukulangin po yung row natin o yung column natin, meron pong naka-hide dito. Itong hindi yan ayan. So itong arrow na to, pwede niyo i-click yan para mag-expand siya. So para mawala yung naka-hide diyan na rows natin. Okay, so meron din dito sa may shop. Yun, meron. Click lang natin pag kukulangin na tayo dito. Then meron din tayong sa inventory, meron din dito. Not sure kung meron dito sa my stock scene. Yes, meron. Yun. Okay, so ayan. Dito sa my shop, kapag na-master nyo na itong inventory file na ginawa po namin sa inyo, pwede nyo na pong i-delete lahat ng mga data na nandito. So highlight nyo lang, then i-click nyo yung delete. Take note, isang beses lang po kayo mag-delete. Isang beses nyo lang pindutin yung delete. Okay, like example, pag pinindot nyo, mawawala yung mga data. Pagka dalawang beses nyo dinelete, pati itong mga drop down madidelete, which is kailangan natin lahat ng mga to. Kaya isang beses lang dapat dinelete. Okay. So i-back natin. Subukan natin. Pangalawang delete. Yan, nawala na. So hindi pwedeng mawala yung drop down. Okay? So back natin. Kapag pinalitan po natin yung mga data dito, pati itong mga drop down na to mapapalitan na rin. Automatic na rin po yan. Same with yung unit. And yung warehouse in charge, receiving personnel. So itong remarks, dinagdag ko po to kasi may mga time kasi na like example si Michael Reyes. Yan. Si Michael Reyes, kumuha siya ng stocks from warehouse at ni-release ni warehouse in charge si Mark Santiago at dinala niya sa shop. Tapos pagdating sa shop, yun pala may damage. So si Michael Reyes kailangan niyang ibalik sa warehouse pero kailangan mag-remarks dito na replacement lang or damage para alam natin na may damage yon or baka pwede natin ibalik sa supplier, parang ganon. Okay? Kaya dinagdag ko na rin yung remarks. And then dito sa my inventory, ito yung kailangan natin. Pero of course, kailangan naman natin lahat to. Okay? So lagay natin kung anong quantity, kung ano yung unit, ilang pieces ba, ilang box ba, ilang liter, ilang kilogram, or ilang set. So yan yun. Then dito sa my inventory, kapag in-update natin ito, automatic mag-update na rin to. So hindi na natin kailangang i-copy-paste ito. So automatic mag-update. Don't worry, itong formula na to, naka-protected po yan. So meron tayong dalawang email, yung owner's email kung saan pwede niyang palitan itong formula, pwede niyang i-delete itong formula, pwede niyang galawin lahat kasi in control siya yung may-ari ng file na to. Yung pangalawang na Gmail, etong mga my formula hindi niya magagalaw, naka-protected. So ibig sabihin, yung pangalawang email dapat yun yung email na gagamitin ninyo kapag maglalagay ng data dito. So hindi ko kasi pwedeng ipakita yung email kasi bawal kay YouTube yon. Kaya hindi ko na alam niyo na po yung yung owner's email at yung working email. So
Yan dito natin ilalagay yung warehouse inventory. Kung ano yung existing. Nilagay ko dati dito beginning inventory pero lagay na natin warehouse inventory. Ibig sabihin, ito na yung inventory existing. Kung ano yung mayroon na inventory ngayon. Kapag gagamitin nyo na itong system na to, itong file na to, itong e-files na to, pag gagamitin nyo na, ito kailangan natin lahat ng quantity na yan exactly kung ilan yung quantity, yun ang ilalagay natin dito. Okay, kapag may dumating na stocks, dito natin i-encode si stocks in. For example, itong bracket pad set, let's say 998 na dumating. So pagdating dito sa my inventory, may dumating na kanina may 1,000 na yan. Pero ngayon, dagdagan. So ayan, 1,000 plus 998. So in total of 1,998. Kaya yun yung nag-record dito. So kapag may dumating na stocks, then automatic na papasok na siya dito. At kapag may withdraw from a warehouse, which is dito, pag may na-record dito na additional na na may na lumabas sa warehouse, so automatic mag-ano na rin dito sa may inventory natin, mag-less. Like example, itong brake pad, so punta tayo dito, merong 1,100 dito, pag ginawa natin 1,150, okay, pagdating dito, nadagdagan na siya. Kanina 2,000 lang to. Okay, balik natin. So 100, 2,000. So itong isa, engine oil, check natin. Sana hindi ako mapahiya. Okay, ilan ngayon? So 0, total out 0. Pero ilagay natin dito, ano ba to? Engine oil shop. So pagay na natin engine oil. Ito yun. So may 100. So ano yun? Nag-record na siya. So every time na may lalabas sa warehouse, automatic nag-update na rin ito. At makikita na natin kung ilan yung remaining stocks natin. At kung yung status ay sufficient ba siya, low stock, or restock. Pag sinabing sufficient, ito po pwede nyo pong palitan nito. So kayo na pong bahala kung ilan yung quantity na ilalagay nyo rito. Example, kapag yung quantity dito sa remaining stocks ay nasa 1,000 and above, magkakaroon ng status na sufficient. Pagka yung status ay from 500 to 999, magiging low stock katulad nito. Kapag yung quantity ay 499 or below, magiging restock. Ito yun. At dito, pwede nating ma-filter out kung ano yung mga sufficient, kung ano yung low stock, at kung ano yung restock. So alam na natin agad-agad kung ano yung mga product na kailangan nating i-order sa supplier natin. Okay? So and stocks in, I think na-discuss ko na 'to lahat. Automatic na mag-a-update ito kapag nag-update tayo sa data validation. So ayun sir, na-discuss ko na po lahat itong natin 4 tabs natin. At kung sakali po na meron po kayong additional na suggestion or additional dito sa ginawa po namin, open po kami para tumanggap po ng additional job. Don't worry, wala pong additional na charge. Okay? Wag lang po tayong lalampas sa 3 days. After 3 days, kapag meron po kayong major na pinadagdag dito, meron na po kaming additional charge nun kasi yung staff namin na naka-focus dito or yung freelance namin na naka-focus dito, meron na po siyang ibang project na hinawakan. So kaya importante po sa 3 days na yon, kailangan niyo po kaming inform, kailangan niyo pong aralin to upang sa ganun may adjust namin, may inform namin yung freelance namin at may adjust nila itong inventory na ginawa po nila sa inyo. Okay, maraming salamat po sir. Salamat po at sana pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong business. God bless.